Sa video natin ito mga boss, no, pag-uusapan natin itong isang command na pwedeng magamit, no, sa mga tubo, no, sa mga piping natin, plumbing, itong sweep command. At may mga option yan mga boss. Okay, umpisahan na po natin itong topic natin tungkol sa sweep command. Okay, umpisahan na natin mga boss itong topic natin sa sweep command. Ito yon, no. So, ito yung finished product, no, pag mag-sweep tayo. Ito, butas siya, no. Tapos, dito, meron siyang solid, no. Wala siyang butas, pwedeng ganyan, no. At pwede rin nating lagyan ng eksaktong kapal yung butas ng tubo, no. So, paano gawin ito mga boss? Importante ito, lalo na sa mga paggawa ng mga tubo, no, sa construction, no. Sa mga downspout, at sa mga water line at iba pa, no. Ngayon, paano gawin ito? Kailangan pag gagawin natin ito mga boss, nasa 3D views tayo. Na-discuss naman natin kung paano pumunta sa 3D views. Pupunta tayo dito sa view, 3D views, and then ito yung mga yon. Kung gusto nyo pumunta sa southwest isometric, southeast, northeast, northwest, no. Ngayon, pag nakapunta na tayo sa 3D views mga boss, which is na-discuss ko naman dati, no, kung paano pupunta sa mga 3D views na yan. Kung gagawin natin ito, siyempre kung meron tayong plano na mga tubo, pwedeng gawin yan sa 3D poly, no? Halimbawa, magkukumana ko 3D poly. Kailangan meron muna tayong tubo, no, na isi-sweep. So halimbawa, nag-umpisa dito yung tubo natin. Tapos tataas siya halimbawa ng 2 meters. Tapos ang kagandahan kasi ng 3D poly, pwede siya sa along X, along Y, along Z, no? So halimbawa dito, tatakbo siya halimbawa papunta rito ng 3 meters. Ayun siya, bigla siyang angat, no, ng 2 meters. Tapos papunta ron, sa banda ron, aangat siya ng tapos papunta rito, magwa 1 meter siya, tapos bigla siyang angat ng halimbawa 2.5 meters. So halimbawa ito yung sample natin. Ito rin naman yan, no. Kailangan pala bago natin ipili ito para rounded yung corner, i-explode muna natin. Na-discuss ko naman yung explode command, and then ipiliin natin, no. Halimbawa ang radius 0.3, no. Tapos i-multiple ko na lang para mabilis. Ayun, no? Yung pagpili-pili na yan para rounded yung corner, na-discuss ko rin naman, no? Ayan yung tatakbuhan ng tubo natin, no? So, dito ang ginamit ko is circle. So, etong object na tatakbo dito, hindi lang naman circle ang gagamitin natin. Pwedeng rectangle, polygon, o basta kung ano yung shape ng tubo, no? Tapos, eto, halimbawa, rectangle ang gagamitin natin, no? Pwede rin naman. Tapos i-move ko lang ito. I-project ko lang dito hanggang dito sa gitna. At para gitnang-gitna siya, ilagay ko siya rito. Ayan, no? So, ito, tatakbo siya rito using sweep command, no? Kaya lang, kailangan i-join muna natin ito para tuloy-tuloy siyang tumakbo, no? So, meron tayong command na J, no? Ayan yung join command. Na-discuss ko rin naman nung previous video. O ito, one entity na, no? Lahat ng line is na-join. Ngayon, meron tayong command. Ito nga, no? Ang shortcut command ng sweep is SW. Itatype lang natin. O kung masipag kayo mag-type, type nyo ng buo, sweep. Ayan, no? Tapos, i-select natin yung patatakbuhin natin dito, no? Tapos, click natin yung mode. Ngayon, merong mode dito. Pagka surface, hollow siya. Kagaya nito, pagka namang solid, kagaya nung nakita natin kanina, wala siyang butas, no? Subukan muna natin itong surface. Tapos, i-select natin ito. Ito yon. So, kung mapansin nyo mga boss, ito, hollow yung loob niya, no? Ayan yung surface option, no? Ito, tumakbo yon. O, yun, no? Ngayon, subukan naman natin, ito namang solid, no? So, ulitin lang pala natin, no? Yung surface, pwede rin naman dito, no? Para malinaw.
SW or sweep. Tapos select lang ito. Tapos click natin yung mode. I-surface natin. Tapos i-select natin ito. Ayun, tumakbo siya, no? Ngayon, pagka gusto nating hindi siya hollow, no? Gusto natin ganito siya. Solid siya, walang butas. SW, sweep, no? Tapos click natin yung object na patatakbuhin natin dito. Tapos yung mode, solid tayo. Click natin yung solid. Tapos select natin ito. So, ito na yon. Solid siya, no? Wala siyang butas. Minsan naman, yung kapal niya, nakalagay, no? Halimbawa, 10 mm. Pero pwedeng lagyan ng butas yan using shell command. Ito yun, no? Shell, no? O, click natin yung shell. Tapos, i-select natin ito. Tapos, yung pangalawang i-select natin yung ilalim. Gamitin natin itong orbit na ito, no? Ayun, sinelect natin yon. Orbit uli. I-select natin itong top, no? Ito. Ayun, no? Saka natin i-enter. Ngayon, kung pansinin nyo, dito sa screen natin, nang hihingi siya ng offset distance. Halimbawa, offset distance niya 0.02. Then, enter. O, ito na yon, no? So, nabutas na siya, oh. Ayan yung 0.02 na kapal, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.